walang hiya kayo! Pinatay niyo ang lolo ko! Pinatay niyo ang pinakamamahal kong si Naldo! Magbabayad kayong lahat! Natural lang na ganyan talaga ang maramdaman nila dahil nawala sila ng mahal sa buhay. Hindi ako nagpunta dito para tugisin ka. Kaya wag mo kaming ituring na kaaway. Makikiraan lang kami. Kwentong Takip Silim. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din natin kalimutang mag-subscribe. Magandang araw po sa iyo, Sir Wilmore. Ako po si Conrado, taga rito sa Arayat, Pampanga. Kagaya ng iba ay masugitin akong taga-subaybay ng inyong serye dito sa YouTube. Nakaka-relate ako sa mga kwento nyo dahil kagaya din ng iba nating mga kababayan ay mayroon din akong kwentong kababalaghan na ibabahagi sa inyo. Base po ito sa madalas na ikwento sa akin ni Aling Guray tungkol sa karanasan ng kanyang ama na si Mang Naldo tungkol sa bundok Arayat. Maraming taon na ang nakararaan. Isa po kasi ako sa suki sa tindahan ni Aling Guray at ito po ang aking kwento. Umaga pa lang ay marami ng mga kabataan na nakatambay sa harapan ng tindahan ni Aling Guray. Mga suki na ito ni Aling Guray. Nawiwili ang mga kabataan na dito bumili ng pagkain at magmerienda sa harapan ng tindahan ni Aling Guray. Paano nga naman ay mahilig din magkwento ng mga nakakatakot na kwento si Aling Guray. Pabili nga po ng malamig na Pepsi, Aling Guray, tsaka tinapay po. O sige, Conrado. Kumuha ka na ng tinapay dyan at heto ang malamig na Pepsi. Heto po ang bayad. Mukhang marami na naman bata yung nakatambay dito ah. Siguro naghihintay na naman ng kwento nyo. Abay, oo nga. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Gusto nilang napapakinggan ng mga magagandang kwento ng kababalaghan na nangyari noong araw. Oo nga po. Kahit naman po ako, madalas din ako nakikinig sa mga kwento nyo dati. Tungkol po ba sa yung ikukwento nyo ngayon? Ay, ang tungkol sa magandang babae na naninirahan sa pinakatuktok ng bundok Arayat. Babae po sa bundok Arayat? Abay, oo, Conrado. Teka, bakit parang nagulat ka? Doon po kasi yung punta ko ngayon eh. Meron pala kayong kwento tungkol sa bundok Arayat? Nang magsimula ng magkwento si Aling Guray tungkol sa babaeng naninirahan sa bundok Arayat, ay napaupo na din si Conrado. Tumabi sa mga batang naroon na nakikinig sa pagkwekwento ni Aling Guray habang kinakain ang mga binili nilang pagkain sa tindahan. Maraming taon na ang nakakalipas. May isang magandang babae na naninirahan sa taas ng bundok Arayat. Para siyang diwata ng kagubatan sa angkin niyang kagandahan. Kaya naman maraming kalalakihan ang gustong manligaw sa kanya. Pero palagi siyang pinapagalitan ng lolo Juan niya na tangi niyang kasamang naninirahan doon. Emma, saan ka pupunta? Sa ilog po, Lolo. Lalaban ko lamang ang mga maruruming damit natin. Sige, mag-iingat ka ha. Alam mo naman kapag ganitong panahon, maraming mga taga-baryo ang umaakit dito sa bundok. Huwag kang basta magtitiwala sa kanila, lalo na sa mga lalaki. Opo, Lolo. Alam ko na po yun.
Ako na po mismo ang iiwas sa kanila. O siya, sige na. Lumakad ka na at nang makabalik agad. Sumang-ayon naman si Emma. Kagad niyang tinungo ang daan papunta sa ilog. Nilabhan niya ang mga marumi nilang damit. Matatapos na siyang maglaba nang makarinig siya ng mga boses ng mga lalaking nagtatawanan na patungo sa ilog. Kaya naman nagmamadali niyang inilagay sa planggana ang mga basang damit at nagtago sa likuran ng malaking bato na naroon. Palihim niyang sinilip ang mga lalaking dumaan sa ilog. Mga mountaineers. Saglit na tumigil sa ilog para maghilamos at kumuha ng tubig. Matapos ay umalis na din ang mga yon. Saka na lang lumabas sa pinagtataguan si Emma. Oh, bakit nagmamadali kang umuwi? Mayroon pong mga lalaking galing sa bundok na padaan sa ilog. Naghilamos doon at kumuha ng tubig. Nakita ka ba nila? Hindi po, Lolo. Kagaya ng madalas yung bilin sa akin, iniwasan ko sila. Nagtago po ako sa malalaking bato kaya hindi na nila ako nakita. Mabuti naman kung ganon. Papunta ako ngayon sa paanan ng bundok. Sa palengke. Ibibenta ko ito mga kamoting kahoy at papaya. Bibili na din ako ng mga sangkap at bigas. Lolo Juan, sasama ako. Matagal ko nang gustong makarating sa baryo. Kahit minsan lang isama niyo naman po ako para makita ko ang palengke doon. Sige. Isampay mo na yung mga nilabahan mo. Tapos magsuot ka ng mahabang damit at maglagay ka ng bandana sa ulo mo. Talaga po, Lolo? Isasama niyo ako? Naku, salamat po. Nagmamadali nga si Emma na isinampay ang mga nilabahan niya. Matapos ay nagpalit siya ng damit na merong mahabang manggas upang matakpan ang mapuputi niyang braso. Naglagay din siya ng bandana sa ulo upang matakpan ang kanyang mukha. Saka siya nagbalik sa kanyang lolo Juan na tapos na ding ilagay sa sako ang mga kamote at papaya. Kaagad na pinasa ni Lolo Juan ang isang malaking sako. Gusto niyo bang tulungan ko kayo, Lolo? Naku, wag na. Kayang-kaya ko ito, Apo. Malakas pa ang lolo mo. Hindi naman tayo ordinaryong tao lang. Oo nga po. Sa edad niyong yan talagang napakalakas niyo pa. Sa tamang panahon, magkakaroon ka din ng ganitong lakas. Tuloy-tuloy nga na bumaba sa bundok Araya at sina Emma. Nakarating sila sa palengke sa baryo sa paanan ng bundok. Inilatag ni Lolo Juan ang daladala niyang malapad na sako at saka doon inilagay ang mga kamuting kahoy at papaya. Saka inialok sa mga taong nagdaraan doon para mamili. Si Emma naman ay hindi mapakali habang nakatayo katabi ng lolo niya. Dahil mula sa pagkabata, ay ngayon lang siya nakarating sa palengkeng yon. Ngayon lang din nakakita ng ganong kadaming tao. Kamoting kahoy kayo dyan! Bago nga nilang! Lolo, ang dami palang tao dito. Oo, ganito talaga sa mga palengke. Maraming taong namimili. Kaya lang, wala pa tayong nabibenta. Apo, tulungan mo nga akong mag-alok. Sige po. Bili na kayo ng kamoting kahoy. Bagong ani lang. Pati papaya oh. Malapit nang mahinog. Mukhang matumal ngayon Pero sige lang. Ialok natin sa mga namimili ang mga paninda natin. Napabuntong hininga si Emma. Hinawakan niya ang bandana at pinunasan ang pawis sa mukha niya. Hindi niya namamalayang naaalis na ng tuluyan ang bandana sa kanyang mukha, kaya nakita ng lahat ng mga naroon ang maputi at maganda niyang mukha. Lahat ay napatingin kay Emma na parabang naaakit. Naglapitan sa kanila
Habang bumibili ay nakatingin sa mukha ni Emma. May mga lalaki pa nga na binili na ang lahat na paninda nila. Kaya naman nakaubos agad sila ng paninda. Ayos na, Lolo. Ubos na ang paninda natin. Bibilit na tayo ng mga kailangan natin bago tayo umuwi. Sige po. Iyang bandana mo, naalis na pala kaya lahat ng bumibili sa'yo nakatingin. Oo nga po eh. Sabi ng isa mukha raw akong diwata. Ordinaryong tao lang naman ako eh. Tama sila, Emma. Hindi ka ordinaryong tao. Kakaiba ka sa kanila. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Malalaman mo yan ng unti-unti. Lalo na ngayong dalaga ka na at malapit na ang iyong 18 kaarawan. Hindi na kumibo si Emma. Paano naaalala niya na ilang buwan na nga lang pala ay kaarawan niya na. Kaya naman napangiti siya dahil magiging ganap na siyang dalaga pagdating ng araw na yon. Pero nawala ang mga ngiti niya nang makita niya nakatingin sa kanilang maglolo ang mga taong nasa paligid. Lo, uwi na po tayo. Parang matutunaw ako sa tingin ng mga tao dito. Kaya nga ayaw kitang isama dito eh. Alam kong ganito nang mangyayari kapag nakita ka ng mga taga rito. Ngayon ko naiintindihan ng sinasabi niyo na umiwas ako sa kanila, Lolo. Makalipas ang mahabang oras ay nakatapos na ding mamili sina Emma. Kaya naman umuwi na sila. Pero nang dumating nga ang gabi ay merong 3 lalaking umakyat sa bundok. Mga binata na gustong manligaw kay Emma. May dalang gitara ang mga ito. Nakaporma talaga. Nang makarating na sa bahay ni na Emma ay kaagad na pinatugtog ng isang lalaki ang hawak na gitara. Ang isa naman ay kumanta ng Birheng Marilag. Kaya naman nang marinig yun ni Emma ay napabalikwas siya sa kanyang higaan. Pero bago siya makalapit sa bintana ay nakita niyang naroon na ang lolo Juan niya. Lolo, meron pong nangaharana. Oo, alam ko. Huwag mo nang labasin. Ako nang bahala sa mga yan. Ayaw niyo po bang harapin ko sila, Lolo? Galing pa sa baryo sa ibaba ng bundok ang mga yan. Bumalik ka na sa iyong kwarto. Ako nang bahala sa kanila. Sige na. Walang nagawa si Emma kung hindi ang bumalik na lamang sa kanyang kwarto. Si Lolo Juan naman ay binuksan ang bintana upang makita ang 3 binatang nanghaharana. Napatigil sa pagkanta at pagtugtog ng gitara ang mga lalaki nang makitang seryosong nakatingin sa kanila si Lolo Juan. Mga ama, ang gabi na. Magsiuwi na kayo. Mahirap ang maglakad sa kagubatan kapag ganitong panahon. Maraming mga mababangis na hayop ang pag-alagala. Isa pa, tulog na ang aking apo. Hindi na kayo mahaharap. Walang nagawa ang 3 binata kung hindi ang umalis na lamang. Pero sinabi ng mga ito kay Lolo Juan na babalik na lamang sa susunod na gabi. Bagay na hindi nagustuhan ng matanda. Ayaw kasi nito na merong manlilikaw sa apo niyang si Emma. Kaya naman lumabas ng bahay si Lolo Juan. Sinundan ang mga binata. Nang makarating sa kakahuyan ay nagpalit anyo si Lolo Juan. Isa siyang aswang. Naging isang malaking asong itim siya. Tumingala sa bilog na buwan at umalulong ng malakas. Nang marinig naman ng 3 binata ang malakas na alulong ni Lolo Juan, ay natigilan ang mga ito. Nakadama ng takot nang magpakita sa kanila ang aswang na si Lolo Juan. Sa takot ng 3 lalaki ay kumaripa sila ng takbo. Nabitiwan na nga ang gitara at mga regalo kay Emma sa sobrang takot. Hinabol ni Lolo Juan ang mga ito at itinaboy pababa
ng bundok. Kapag nahuli ko kayo, kakainin ko ang mga puso at tatay ninyo. Tuloy-tuloy na tumakbo ang mga lalaking takot na takot. Kaya naman, tinigilan na ni Lolo Juan ang mga ito. Nagbalik si Lolo Juan sa kanilang bahay. Panay ang tawa nito habang papasok sa loob ng bahay. Kaya naman napansin ito ni Emma. Lumabas ulit siya ng kwarto at nilapitan si Lolo Juan. Olo, bakit tuwang-tuwa kayo? Ano pong ginawa ninyo doon sa tatlo? Mga bahag pala ang buntot ng tatlong yon. Ang bibilis ng takbo nang makita ako. Akala nila lalapahin ko talaga sila. Lolo naman kapag ganyan kayo kasungit sa mga tao, baka hindi magtagal, malaman nilang sikreto nyo. Kaya nga ayoko na magkaroon ka ng nobyo o asawa. Ayokong malaman nila ang sikreto natin. Dahil sa takdang panahon, tiyak na magiging katulad din kita. Mabubuhay ang natutulog na dugong aswang na nananalaytay sa iyong mga ugat. Pero ayaw kong maging aswang, Lolo. Gusto kong magkaroon ng payapang buhay, ng isang lalaking mamahalin ako ng totoo at magkaroon ng isang masayang pamilya. Emma, walang lalaking normal na mamahalin ka ng totoo. Kapag nalaman nila ang lahing pinagmulan mo, yun ang dahilan kaya ayaw kong may manligaw sa'yo at masaktan ang damdamin mo, apo. Kasi kapag umibig ka, tapos nabisto ka nila at nilayuan ka, masasaktan ka. Kagaya ng nangyari sa iyong ina. Umibig siya sa isang lalaki. Nang ipinagbubuntis ka na niya ay nalaman ng ama mo na isang aswang ang inay mo, kaya siya nilayuan. Sabi niyo po namatay ang ina Sa paanong paraan? Patapos kang isilang, hinanap ng iyong ina ang iyong ama at nang malaman niya na meron ng ibang babaeng pakakasalan ng iyong ama, nagalit ang iyong ina. Pinatay niya ang iyong ama at kinain ang puso sa sobrang galit. Kaso, hindi siya nakaligtas sa mga taong bayan, kaya napatay din siya. Kaya ako na lang ang nagpalaki sa iyo. Bakas ang lungkot sa mukha ni Emma nang talikuran ni Lolo Juan. Nagbalik siya sa kanyang kwarto, nahiga doon. Napaiyak siya sa lungkot dahil sa pagitan nangyari sa kanilang buhay. Naisip niya na kung wala silang lahing aswang, siguro ay masaya siyang kasama ang mga magulang ngayon. Si Lolo Juan naman ay lumabas muli ng bahay. Napaupo sa labas at matamang pinagmasdan ang bilog na buwan. Napaluha ito nang maalala ang namatay na anak. Nang sumunod na araw, dala ni Emma ang basket at panungkit nang puntahan ang mga puno ng mangga at chiko, pati ng bayabas. Sinungkit niya ang mga hinog na bunga niyon, pero dahil maikli lang ang dala niyang panungkit, ay hindi niya maabot ang mga mas malalaking mangga na hinog. Yun naman ang pagkakataong napadaan sa lugar na yon si Naldo. Galing sa pagkakaingin si Naldo. Kailangan mo ba ng tulong ko? Sino ka? Huwag ka matakot. Hindi ako masamang tao. Hindi kita sasaktan, magandang binibini. Umalis ka na bago ka pa makita ng Lolo Juan ko. Magagalit siya sa iyo kapag nakitang kausap mo ako. Wala akong ginagawang masama. Napadaan lang ako dito at nakita ko na nahihirapan kang abutin ng sungkit ang mga hinog na mangga. Kaya nilapitan kita. Gusto kitang tulungan kung papayag ka. Sige. Gusto ko kasing kunin ang malalaking bunga ng mangga. Hayun sa itaas. Sige, ako ang bahala. Sandali lang na. Hinubad ni Naldo ang suot niyang kamisa de chino na mahaba ang manggas. Tapos ipinagbuhol niya ang mga dulo ng manggas noon para maging lalagyan ng mga bunga na pipitasin niya at umakyat siya ng puno ng mangga. Doon niya inilagay ang mga napitas na hinog na bunga ng mangga. Marami ang nakuha ni Naldo. Halos mapuno ang lalagyang damit bago bumaba ng puno
at isinalin sa basket na dala ni Emma. O ayan, ang dami nang nakuha natin. Puno na ang basket mo. Salamat. Kaya lang nalagyan ng mantsa ang damit mo. Ayos lang. Lalabahan ko na lang pag-uwi. Siya nga pala, ako si Naldo. Diyan ako nakatira sa paanan ng bundok. Salamat, Naldo. Emma naman ang pangalan ko. Napakaganda mo, Emma. Mabuti na lang at napadaan ako dito at nakita kita. Napangiti lang si Emma. Pero ang kanyang mga mata ay hinahagod ng tingin ang buong katawan ni Naldo. Ang malalaking muscle nito sa braso at dibdib na labis na nakaakit kay Emma. Kaya naman kaagad ding humanga si Emma kay Naldo. Idagdag pa na nakita kaagad nito ang pagiging mabait at maginoo ni Naldo. Kaya naman nawala ang kanina ay kaba na nadarama ni Emma. Aalis ka na ba, Naldo? Oo, yun ay kung hindi ka papayag na tulungan pa kita sa mga gagawin mo dito sa gubat. Gusto ko pa sanang manungkit ng Chico at Bayabas. Sige, tutulungan na kita. Maaga pa naman. Pinuntahan niya nila ang puno ng Chico. Kinulungan ni Naldo na manungkit ng mga hinog na Chico si Emma. Habang nanunungkit ay panay ang pagpapatawa ni Naldo, kaya naman panay din ang tawa ni Emma. Ang hindi nila napapansin ay nasa di kalayuan si Lolo Juan at nagmamasid. Binabantayan ang lahat na kilos ni Naldo. Nagtago sa likuran ng malaking puno ng balete ang matanda. Di nagtagal ay nakita ni Lolo Juan na umalis na doon ang dalawa. Si Naldo na ang nagdala ng basket na puno ng mga hinog na prutas. Inihatid ni Naldo sa bahay si Emma. Dito ka pala nakatira. Sino kasama mo dito? Si Lolo Juan. Siya ang kasama ko dito simula sa aking pagkabata. Emma, pwede ba akong bumalik dito? Pwede ba kitang niligawan? Kung ako ang tatanungin mo, pwede naman. Kaya lang ang Lolo Juan ko, baka hindi siya pumayag. Malinis naman ang hangarin ko sa'yo. Kaya sa palagay ko naman papayagan ako ng lolo mo na ligawan ka. Sige, tingnan natin. Wala siya dito ngayon Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Sige, uuwi na muna ako. Pero babalik ako ha. Tumangulang si Emma. Makikita ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Masaya din si Naldo nang lumakad palayo. Yun naman ang pagkakataong dumating si Lolo Juan. Pinagmasdan nito si Emma. Nakita nito na masaya si Emma ng mga sandaling yon. Nang makita naman ni Emma ang kanyang Lolo Juan, ay kagad na lumapit. Lolo, nakauwi na po kayo. Emma, saan ka na naman ang galing? Sa gubat, Lolo. Nabitas ako ng mga prutas. Ang daming hinog na mangga, Chico at Bayabas. Lahat yun nakuha ko. May nakita akong lalaki kanina sa gubat. Nakipagkita ba siya sa'yo? Opo, Lolo. Habang namimitas ako ng mga prutas ay napadaan siya. Nakipagkilala sa akin at nagsabi na liligawan daw ako. Siya po si Naldo. Iwasan mo ang mga lalaking ganun, Emma. Bakit naman po, Lolo? Wala naman siyang ginagawang masama. Naging maayos naman ang pakikitungo niya sa akin. Lolokohin ka lang ng mga lalaking tulad niya. Lalo pa nga't alam nilang tagabundok ka. Kaya habang maaga pa, iwasan mo na sila, Apo. Ayoko lang na masaktan ka sa bandang huli. Pero iba naman po siguro si Naldo kasi Lolo mabait po siya. Ngayon mo lang siya nakilala. Paano mo nasasabing mabait siya? Kagaya ng palagi kong paalala sa'yo, ayokong mangyari sa'yo ang nangyari sa iyong ina. Pero Lolo, iba naman siguro ang kapalaran ni Inay kesa sa akin. Lolo, baka pwedeng pabayaan niyo muna ako sa pagkakataong ito. Masaya ako habang kasama si Naldo.
Sige, malalaman din natin ang tunay na hangarin sa iyo ng lalaking iyon. Nang dumating nga ang gabi ay muling nagbalik sa bundok si Naldo na may kasamang isang lalaki na marunong tumugtog ng gitara. Nang mapatapat na sila sa harapan ng bahay ni Emma, ay nagsimula ng patutugin ng lalaki ang gitara. Kasunod ay ang pag-awit ni Naldo, kaya naman binuksan ni Emma ang bintana ng bahay at nakangiting sumilip doon. Dungawin mo sana, bituing marilag, bigyan mo ng pag-asa. Gabi na mga amang, hindi na kayo dapat pagala-gala pa sa kagubatan. Magandang gabi po. Naldo, siya ang lolo Juan ko. Lolo Juan, magandang gabi po. Pasensya na po kung naistorbo ko ang pamamahinga nyo. Gusto ko po sanang umakyat ng ligaw sa apo nyo. Bata pa ang aking apo. Kung ako ang masusunod, ayokong may manliligaw sa kanya. Ayoko siyang masaktan at lumuha. Tapat po at malinis ang hangarin ko kay Emma. Hindi ko po siya paluluhain. Bigyan nyo lang po ako ng pagkakataon. Lolo Juan, pwede ko po bang patuloyin si Naldo? Narinig niyo naman siya, hindi ba? Kaya sana'y bigyan niyo pa kami ng pagkakataon. Napabuntong hininga lang si Lolo Juan matapos ay tumingin kay Emma. Nag-usap ang mga paningin nila. Tapos ay muling tiningnan ni Lolo Juan si Naldo. Hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa na parang inaalam kung ano ang talagang hangarin ni Naldo kay Emma. Di nagtagal tumalikod na si Lolo Juan, kaya naman hinarap na ni Emma si Naldo. Pinapasok sa loob ng bahay. Pasensya ka na sa lolo ko ha. Ganun lang talaga siya. Pero mabait yun. Ayos lang yun. Ganun naman talaga ang mga matatanda kapag mahal nila ang mga anak o apo nila. Gusto ko lang naman niyang proteksyonan. Oo nga, kasi iniisip niya na ang lahat ng mga lalaki manloloko daw. Hindi naman ako katulad nila, Emma. Malinis ang hangarin ko sa'yo. Mula nang makilala kita, hindi na ako natahimik. Kaya kahit madilim ang gabi ay binalikan kita dito. At masaya naman ako, Naldo, kasi tinupad mo ang pangako mong babalikan mo ako ngayong gabi. Ibig sabihin lang noon ay talagang totoo ang mga sinabi mo sa akin kanina. Mabuti naman at palagay na ang loob mo sa akin, Emma. Ibig sabihin ay meron na akong pag-asa sa pagmamahal mo. Oo naman, pero bigyan mo muna ako ng sapat na panahon para sa bagay na iyan. Kakikilala pa lang natin eh. Oo naman, Emma. Handa akong maghintay kahit gaano katagal. Basta mahalin mo lang din ako. Napangiti si Emma. Namungay ang mga mata habang nakatingin kay Naldo. Kaya naman matapos ang mahabang oras ng pag-uusap nila, ay nagpaalam na si Naldo at umalis. Habang pababa ng bundok si Naldo, ay napansin nila ang bilog na buwan. Kasunod ang malakas na alulong ng aso. Kaya naman nagmamadali ng dinaanan ni Naldo ang kagubatan. Pero nagulat sila nang makita na merong nakaharang sa kanilang daraanan. Kaya naman tinutukan ni Naldo ng flashlight ang nakaharang sa daan kung saan nakita nila ang isang aswang. Mga hangal, bakit kayo narito? Ginagambala niyo ang pananahimik namin. Wala kaming balak gambalain ka. Wala rin akong balak na alamin kung sino ka. Hindi ako nagpunta dito para tugisin ka. Kaya wag mo kaming ituring na kaaway. Makikiraan lang kami. Pababayaan kitang mabuhay ngayon. Pero kapag bumalik pa kayo dito at ginambala ako, kakainin ko ang mga puso at atay ninyo. Kagaya ng aking sinabi, wag mo kong ituring na kaaway. Hindi ikaw ang dahilan kaya ako narito, kundi ang babaeng mahal ko. Kaya wag mong isipin na ginagambala ka namin. Mananatiling lihim din ang ating pagkikita.
Walang makakaalam na mayroong aswang na gumagala sa kagubatang ito. Basta pabayaan mo din ako. Paano kung hadlangan kita sa gusto mo? Dahil ayaw kong may mga taong paggala-gala sa kagubatang ito. Mapipilitan akong ipagtanggol ang aking sarili. Nabalitaan ko na ang tungkol sa'yo. Kaya nakahanda rin ako sakaling magkaharap tayo. Mula sa bewang ay binunot ni Naldo ang isang patalim na yari sa pilak. Kumislap yun nang tamaan ng liwanag ng buwan, bagay na ikinagulat ng aswang na si Lolo Juan. Napatras ito ng bagya dahil alam nito na ang mga ganong sandata ang makapapatay sa mga tulad nilang aswang. Ganun pa man ay hindi nagpahalata si Lolo Juan na natakot sa sandata ni Naldo. Umangil ito ng malakas tapos ay naglaho sa dilim. Kinabukasan lang ay nagbalik ulit si Naldo. May dalang isang basket na mga dilata at pagkain. Saka kalahating sako ng bigas. Pagdating ni Naldo ay si Lolo Juan kaagad ang nakita niya. Magandang araw po, Lolo Juan. Magandang araw naman. Nagdala po ako ng mga delata at pagkain. Nandiyan po ba si Emma? Nandyan siya. Emma po, may naghanap sa'yo. Nang marinig naman ni Emma ang pagtawag ni Lolo Juan niya, ay nagmamadaling lumabas ng bahay. Napangiti si Emma nang makita si Naldo, kaya naman kaagad na nilapitan ito. Masaya naman si Naldo nang muling makita si Emma. Iniabot ang mga dala niya. Para sa'yo ang mga to. Sa inyo pala, Lolo Juan. Oh, salamat. Halika sa loob, ipagtitimpla kita ng kape. Sige, para maipasok ko na rin tong bigas. Pumasok sa loob ng bahay si Naldo. Pasan-pasan ang kalahating sakong bigas. Ibinaba ni Naldo sa tabi ng lamesa ang bigas. Nagtimpla naman ng kape si Emma at ibinigay kina Naldo. Matapos ay naupo si Emma sa upuang nasa kabilang bahagi ng lamesa. Nakangiting hinarap si Naldo. Ang layo nitong sa amin. Hindi ka ba napapagod na pabalik-balik ka rito? Hindi ko nararamdaman ng pagod, lalo na kung ikaw ang aking pinupuntahan. Kahit ang aswang ay hindi ako kayang pigilan. Aswang? Anong aswang, Naldo? Kagabi, pagkagaling namin dito, pababa na kami sa bundok nang harangin kami sa kagubatan ng aswang. Mabuti na lang nakahanda rin ako. Kung hindi, baka nilapa ako nun. Baka naman hayop sa gubat lang ang nakita niyo, Naldo. Hindi ako maaaring magkamali, Emma. Aswang ang nakaharap ko. Kasi kausap ko pa siya. Akala siguro niya siya talagang hinahanap namin. Hindi naman. Ikaw naman ang dahilan kaya ako narito. Hindi ka natakot sa aswang, Naldo? Natatakot syempre. Pero lumalakas ang loob ko kapag naiisip ko na kailangan kitang puntahan dito. Saka wala naman akong intensyon na pakialaman o gambalain ng aswang na yun. Nagkamali lang talaga siya ng akala. Mabuti naman at hindi ka nasaktan. Kasi hindi ko na alam ang gagawin ko kapag nasaktan ka. Talaga, Emma? Mapapangiting tatangulang si Emma. Kaya naman, hahawakan na ni Naldo ang mga kamay niya. Nagkakatawanan sila, pero nang makita nilang pumasok sa bahay si Lolo Juan, ay kaagad nilang binitiwan ang kamay ng isa't isa. Matapos ay ipinagpatuloy lang ni Naldo ang pag-inom ng kape. Makalipas ang mahabang oras, nagpaalam na si Naldo. Yun naman ang pagkakataong nilapitan ni Emma ang Lolo Juan niya. Lolo, kayo po ba ang aswang na humarang kay Naldo kagabi? Oo, tama ka nang iniisip. Ako nga. Pero bakit po? Di ba sinabi ko naman sa inyo, bigyan niyo siya ng pagkakataon. Iba naman siguro siya sa ibang mga lalaki. Wala akong balak na saktan siya. Kilala mo naman ako, Apo. Hindi ako nananakit ng tao basta hindi tayo piniperwisyo.
Bahagi lang yon ng pagsubok ko sa kanya para malaman kung hanggang saan ang tatag at tibay ng kalooban niya. Matapang si Naldo. Pinatapang siya ng pagmamahal niya sa iyo, Apo. Talagang mahal ka ni Aldo. Talaga po, Lolo. Yun ba ang plano mo kaya mo sila hinarang kagabi? Tumangulang si Lolo Juan bilang pag-amin kay Emma. Kaya naman natutuwang lumapit si Emma sa kanyang lolo. Yumakap at bahagyang umiyak, kaya naman napatawa ang matanda. Hinawakan nito ang mukha ni Emma, pinahid ang mga luha ng dalaga. Huwag ka nang umiyak, Apo. Wala naman akong hinangad kundi ang maging masaya ka. Sana lang ay mahalin ka niya maging sino ka man. Salamat, Lolo. Ikaw talaga ang pinakamabait na lolo para sa akin. Nang sumunod na mga araw ay palagi nang nasa bundok si Naldo. Sa bahay ni na Emma ay nagsisibak ito ng kahoy na panggatong. Nagigib ng tubig sa bukal at pinuno ng tubig ang mga lalagyan ng tubig doon. Nagtabas din siya ng mga talahib at kugon para palitan ang nabubulok ng bubungan ng bahay ni na Emma. At kapag maglalaba sa ilog si Emma ay binabantayan ni Naldo. Pagkatapos maglaba ay sabay silang maliligo. Masaya ako at nakilala kita, Naldo. Dahil sa'yo, nagkaroon ng kulay ang dating malungkot kong buhay. Mahal kasi kita, Emma. Mahal na mahal din kita. Sana ay palagi ka na lang sa tabi ko. Oo, Emma. Palagi mong tatandaan na ikaw lang ang mamahalin ko habang ako'y nabubuhay. Salamat, Naldo. Yumakap ng mahigpit si Emma kay Naldo. Buong pagmamahal naman siyang ikinulong ni Naldo sa kanyang mga braso. Matapos ay hinalikan si Emma. Kasunod niyon ay natutuwa si Emma na nagpahabol kay Naldo. Naglangoy siya at sumisid sa ilalim ng tubig. Hinabol naman siya ni Naldo. Masayang masaya sila. Matapos ay umuwi na sila. Hindi pa sila nakakapag-usap ng matagal sa loob ay narinig ulit ni Emma na merong kausap si Lolo Juan. Nang sumilip sila ni Naldo sa pintuan ay nakita nila na mga kalalakihang nangangaso sa gubat ang naroon at nanghihingi ng tubig. Kagad namang binigyan niyo ng tubig ni Lolo Juan. Pero napako ang paningin ng mga kalalakihan kay Emma. Sabi ng isang lalaki ay napakaganda daw ni Emma kaya pwedeng bumalik para manligaw kapag nakaalis na si Naldo. Nang marinig yun ni Emma ay lumabas siya. Huwag ka nang bumalik. Huwag mong sayangin ang panahon mo sa akin. Meron nang nagmamay-ari ng puso ko. Hanggat hindi pa kayo kasal, meron pa naman akong pagkakataon, di ba? Pwede pa kitang ligawan. Sa iba mo na lang ibigay ang iyong pagmamahal. Pasensya na pero hindi kita matatanggap. Narinig mo naman ang sinabi ng aking apo. Iba na lang ang ligawan mo. Kaya makakaalis na kayo. At sa pagkakataong ito ay masama ang tingin ng mga ito kina Emma at Naldo. Tapos ay tuluyan ng umalis. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan ng mga lalaking yon. Mag-iingat ka palagi. Oo. Nararamdaman ko rin na salbahe ang mga taong yon. Kaya tama lang ang ginawa ni Lolo Juan na paalisin na sila matapos bigyan ng tubig. Pero ang sarap pakinggan nung sinabi mo doon sa lalaki kanina. Pwede mo bang ulitin? Alin dun? Yung may nagmamay-ari na ng puso ko? Oo, yun nga. At ako yun, di ba? Oo naman. Ikaw lang at wala nang iba. Nang sumagot si Emma ng oo ay napatayo sa tuwa si Naldo. Niyakap niya si Emma at binuhat. Masayang masaya din naman si Emma. Yumakap din ng buong higpit kay Naldo. Nang halikan siya sa labi ni Naldo ay gumanti rin ito ng mainit na halik. Tapos ay bigla silang naghiwalay nang marinig ang boses ni Lolo Juan.
Nagugutom na ako, Emma. Nakaluto ka na ba? Opo, Lolo. Bago ako naglaba ay nagluto na ako. Maghahain na po ako. Siya, sige. At nang makapagtanghalian na tayo. Naldo, mamaya ka na umalis ha? Sabayan mo kami sa pagkain. Oo, sige. Masaya akong makakasabay kitang kumain, mahal ko. Nakangiti si Emma nang tumalikod at magtungo sa kusina para maghain ng tanghalian. Sinigang na karne at salabat ang inihain ni Emma. Nang umupo sa upuang naroon si Emma at Lolo Juan para kumain, ay naupo na din si Naldo at sumabay sa pagkain sa dalawa. Matapos ang mahabang oras na pamamalagi ni Naldo doon, ay pinauwi na siya ni Lolo Juan bago pa sumapit ang dilim dahil mahirap maglagat sa gitna ng gubat kapag gabi na. Madilim na nang pumasok ng bahay si Lolo Juan at nang makita si Emma. Tinanggap mo na ba si Naldo? Opo, Lolo. Natatakot lang ako masaktan ka pagdating ng oras. Pakalayo ang kanya kapag nalaman niya na... Hindi mangyayari yun, Lolo Juan. Kasi alam ko na mahal ako ni Naldo. Nagtitiwala ako sa kanya. Kaya sana, Lolo, bigyan mo ng pagkakataon si Naldo. O sige, ang kapakanan mo lang ang iniisip ko. Ayoko nang masaktan ka. Ayoko na umiiyak ka. Salamat sa pagmamahal mo, Lolo. Pero alam kong liligaya ako kay Naldo. Napaluhang nilapitan ni Emma ang Lolo Juan niya. Mahigpit niyang niyakap yon bilang pasasalamat sa pangangalaga niyon sa kanya. Pero natigil ang pag-uusap ng dalawa nang marinig ang palakpak ng mga kamay ni Berto. Nakatayo ito sa nakabukas na pintuan ng bahay ni na Emma. May mga kasamang 3 lalaki si Berto. Anong kailangan niya? Sa'yo wala akong kailangan. Pero sa apo mo meron. Gusto kong paligayahin niya ako sa buong magdamag. Bastos! Wala kang galang sa babae! Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Tatanggapin namin yan. Ang mahalaga, mapaligaya mo kami ngayong gabi. Pumasok na sa loob ng bahay sina Berto. Kagad na hinawakan ng 2 lalaki si Lolo Juan sa magkabilang kamay, kaya hindi na makapalag ang matanda. Galit na hinarap nito si Berto. Umalis na kayo at huwag nang ituloy ang maitim niyong balak kung ayaw ninyong mapahamak. Hoy, matandang ukluban. Huwag mo akong tatakutin, ha? Hindi mo na nga makayang ipagtanggol ang sarili mo, mananakot ka pa. Gusto mo, unahin na muna kitang bigyan ng leksyon, eh. Huwag niyo sasaktan ng lolo ko! Hindi na pinansin ni Berto si Emma. Sinuntok niya sa sikmura si Lolo Juan ng 2 beses. Nang mapaiktad ang matanda at mapaluhod, hinawakan ni Berto ang buhok nito, iniangat ang ulo at sinuntok sa mukha. Tapos ay inihagis palabas ng bahay. Gumulong sa lupa si Lolo Juan, kasunod yon ang malakas na tawanan ni Berto. Nakita mo, tanda? Kinalit mo kasi ako. Yan tuloy ang inaabot mo. Walang hiya ka talaga! Pati matanda pinapatulan mo! Nakita ko lang naman sa kanya na hindi ang kagaya niyang mananakot sa akin. Kaya ngayong naroon na siya sa labas, paliligayahin mo naman kami. Bastos ka! Walang hiya! Bigla ay niyakap ni Berto sa Emma at tinangkang halikan pero nagpumiglas si Emma. Lumaban siya, itinulak niya palayo si Berto matapos ay sinampal niya ito. Pero tinawanan lang ni Berto ang ginawa ni Emma. Matapos ay hinubad na ni Berto ang suot na damit bago muli ay dahan-dahang dilapitan si Emma. Habang nanunood naman ang mga kasama nito na panay ang tawanan. Pero naputol ang kasiyahan ni Berto nang makarinig sila ng malakas na angil ng isang mabangis na hayop. Nang lumingon sa pintuan si Berto ay nakita niya ang isang malaking asong itim na halos sinlaki ng tao ang kumagat sa kasama niyang lalaki. Mahangal kayo. Hindi kayo dapat mabuhay. Halimaw!
Harapin mo ngayon ang kamatayan. Ginalit niyo kasi ang lolo ko! Mga lahi kayo ng aswang! Bago makatakbo ang isang lalaki, ay nasunggaba na ito ng halimaw na si Lolo Juan. Bumaon sa lalamunang lalaki ang matutulis na kuko ni Lolo Juan. Tapos ay kinagat nito ang lalaki, inihagi sa labas ng bahay. Nagawa naman ni Berto na makalabas ng bahay habang abala si Lolo Juan sa isang lalaki. Mabilis na tumakbo sa kagubatan si Berto. Pero dahil kabisado ni Lolo Juan ang kagubatan, ay naunahan pa nito sa daraanan si Berto. Naharang nito si Berto. Akala mo ba ay matatakasan mo ako? Maawa kayo sa akin. Huwag mo akong patayin. Hindi na kita pwedeng buhayin. Kilala mo na kami ng apo ko. Hindi na pwedeng pagtiwalaan ang mga taong kagaya mo. Hindi ko ipagsasabi ang lihim ninyo. Maniwala kayo sa akin. Basta pabayaan mo lang ako mabuhay. Hangal ka. Hindi mo na ako mapapaniwala pa. Mamatay ka! Dinamba ng halimaw na si Lolo Juan si Berto. Nanlaban pa si Berto pero wala itong nagawa sa lakas ni Lolo Juan. Gamit ng aswang na si Lolo Juan ang matutulis na kuko ng salakayin si Berto. Bawat hablig ni Lolo Juan ay tumatama at bumabaon sa iba't ibang parte ng katawan ni Berto ang matatalim na kuko nito. Kaya naman, dugo ang bumagsak si Berto. Buong bangis na sinagpang ng aswang na si Lolo Juan ang leeg ni Berto. Bumaon doon ang matutulis na pangil. Kaya sumirit ang dugo niyon. Halos maputol ang leeg ni Berto sa sobrang galit ni Lolo Juan. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang nakakatakot na sigaw ni Berto. Lolo, mabuti at nagbalik na po kayo. Huwag ka nang matakot. Patay na silang lahat. Anong gagawin natin sa mga bangkay nila, Lolo? Ako na ang bahala sa kanila. Sige na, magpahinga ka na. Sumunod naman si Emma sa Lolo Juan niya. Pumasok siya sa kanyang kwarto habang si Lolo Juan naman ay pinasan ang dalawang bangkay ng lalaki. Tapos ay binalikan ang bangkay ni Berto. Pinasan din yon at dinala sa paanan ng bundok malayo sa bahay nila. Kaya naman nang sumikat ang araw ay pinagkaguluhan ng mga tao ang bangkay ni Berto at ng isa pang lalaki. Eksakto namang umakyat ng bundok si Naldo at nakita rin ang mga bangkay. Narinig pa ni Naldo ang usapan ng mga taong naroon na aswang ang pumatay sa mga yon. Baka naman mabangis na hayop lang ang gumawa niyan sa kanila. Kasi kung aswang ang pumatay sa kanila, edi sana ay wasak ang mga dibdib ng mga yan. Pero tingnan nyo, puro kalmot at kagat lang. At kagat sa leeg ang inabot nila. Pero kahit anong paliwanag at pagtatakip ni Naldo ay hindi niya makumbinsi ang mga taong naroon. Lalo pa nga at naroon ang tatlong binata na nakakita noon sa aswang na si Lolo Juan. Kaya paniniwala ng lahat na aswang ang pumatay kina Berto. Kaya naman ganun na lang ang galit ng mga kapamilya ni Berto at nag-usap ang mga ito na akyatin ang bundok upang tugisin at patayin ang aswang na pumatay kina Berto. Aalis na sana si Naldo nang makita niyang paparating si Lolo Juan na may dalang mga paninda. Nagkakagulo ang mga tao, Naldo. Anong meron? May dalawang bangkay po ang nakita dito ngayon lang umaga, Lolo Juan. Sabi nila ay biktima daw ng aswang. Berto daw ang pangalan ng isa. At yung isa naman ay kabarkada nyon. Kaagad na ibinaba ni Lolo Juan ang pasa na sako ng mga kamote. Tapos nakipagsiksikan sa mga taong nakiosyoso para makita ang bangkay. Baka sa mukha ni Lolo Juan ang pagtataka ng makita na dalawa nga lang ang bangkay na naroon samantalang tatlo ang iniwan niya doong kagabi. Narinig din ni Lolo Juan ang usapan ng mga tao. Naswang ang pumatay kina Berto
kaya kagad din itong binalikan si Naldo. Natatandaan mo ba ang lalaking yon? Yung namatay? Hindi ba siya yung nangingi ng tubig kahapon? Oo nga po pala, Lolo Juan. Natatandaan ko na. Ano sa palagay mo ang pumatay sa kanya? Hindi ko po alam kung ano, Lolo Juan. Pwedeng aswang o pwede din namang mabangis na hayop gubat. Pero minsan, nabanggit mo kay Emma na minsan ay nakaharap mo na ang aswang, hindi ba? Totoo po yun? Pero ayaw kong sirain ang pangako ko sa kanya na hindi ko ipagsasabi na nakita ko siya. Basta buhayin niya ako at huwag kaming mag-away ng gabing yon. Kaya pinagtatakpan ko siya. Kaya lang ayaw nilang maniwala na mabangis na hayop ang pumatay kina Berto. Galit na galit sila. Natural lang na ganyan talaga ang maramdaman nila dahil nawala sila ng mahal sa buhay. Kaya wag mo nang ipilit ang mga sinasabi mo. Baka sa'yo pa ibaling ang galit nila. Opo, Lolo Juan. Kaya nga po umalis na ako eh. Pupuntahan ko sana si Emma. Sige, samahan mo ang aking apo habang nandito ako sa palengke. Tama nga si Emma. Siya kang taong mapagkakatiwalaan. Merong paninindigan. Sige, mula ngayon ay tinatanggap na rin kita bilang apo ko. Nako, salamat po, Lolo Juan. Pangako po, hindi ko paluluhain si Emma. Sige po, pupuntahan ko na siya. Mag-iingat po kayo. Napangiti lang si Lolo Juan. Matapos ay pinasa na ulit ang isang sakong kamuting kahoy. Bago tuluyang lumayo, ay muling dilingon ang mga taong nagkakagulo at nakikiosyoso sa mga bangkay. Naroon pa din ang pagtataka kung bakit dalawa lang ang bangkay na naroon. Nawawala ang isa. Ganun man ay nagtuloy pa din sa palengke si Lolo Juan upang itinda ang mga kamuting kahoy. Makalipas naman ang halos na 1 oras ang paglalakad sa pag-akyat sa bundok, ay nakarating si Naldo sa bahay ni na Emma. Nakita niya na sarado ang bahay, pati ang bintana ay nakasara kaya naman hinanap niya sa paligid si Emma. Emma! Emma! Nasaan ka? Emma? Si Naldo to. Naldo! Naldo, nandito ako! Nang lumingon si Naldo sa malaking puno ng mangga ay nakita niyang lumabas doon ang nagtatago na si Emma. Baka sa mukha ni Emma ang takot, kaya nagmamadaling lumapit kay Naldo at yumakap ng mahigpit nang makalapit na siya. Bahagyang umiyak sa balikat ni Naldo. Mabuti na lang at dumating ka. Natatakot ako nang walang kasama. Kasi nasa palengke si Lolo Juan. Ayokong magkulong sa loob ng bahay. Baka meron na namang mga lalaking masasama ang loob na pagtangkaan akong gawa ng masama. Oo, alam kong nasa palengke siya kasi nagkita kami sa paanan ng bundok. Nakikiusyoso kasi ako doon sa 2 lalaking natagpo ang patay. Biktima daw ng aswang. 2 lalaki? Patay? Oo. Yung mga lalaking nanghingi dito ng tubig at nagsabing manliligaw sa'yo. Berto daw ang pangalan nun. Ayun, patay na. Patay na sila. 2 bangkay na biktima ng aswang. Oo. Bakit parang nagtataka ka? Wala, Naldo. May naisip lang ako. Sige na. Huwag ka na matakot. Nandito na ako. Tayo na sa loob ng bahay niyo. Sumang-ayon naman si Emma. Pumasok sila ni Naldo sa loob ng bahay. Nagluto ng pananghalian si Emma. Tinulungan naman siya ni Naldo. Ganun pa man ay parang natataranta pa din si Emma. Hindi rin mawala sa isip ang sinabi ni Naldo na natagpo ang bangkay na biktima ng aswang. Makalipas ang mahabang oras ay nakabalik na si Lolo Juan. Naupo ang matanda sa ilalim ng malaking puno para magpahinga. Nilapitan naman ito ni Emma matapos na magpaalam na uuwi na si Naldo.
Lolo, totoo ba ang sinabi ni Naldo? Natagpuan na raw ang mga bangkay na napatay mo kagabi. Oo, pero ang nakapagtataka bakit dalawa lang ang natagpo ang bangkay? Nasaan ang isa? Yun nga din ang iniisip ko, Lolo. Hindi ba 3 sila kagabi? Oo, iniwanan ko silang 3 doon sa paanan ng bundok. Pero ang natagpuan lang ng mga tao ay 2. Hindi ko alam kung bakit nagkaganoon. Nasiguro niyo po bang patay na silang 3 nang iwanan niyo sila? Lahat sila ay kinagat ko sa leeg. Alam kong wala na silang buhay nang iniwanan ko. Kung nawawala ang isa sa kanila, 2 lang ang pwedeng mangyari. Pwedeng merong mabangis na hayop na lumapa sa kanila, o pwedeng nabuhay ang isa pa. Kung nabuhay sila, ibig sabihin ay delikado tayo dito, Lolo. May pagsasabi nung nabuhay na yon ang lihim mo. Bago pa makasagot si Lolo Juan ay nakita na nila na humahango si Naldo. Tumatakbo patungo sa kanila. Kaya naman nang makita ito ni Emma, ay kaagad na sinalubong si Naldo. Pagod na pagod at halos hindi makapagsalita si Naldo nang makalapit. Bakit nagbalik ka, Naldo? Malaking problema, Emma. Kailangan niyong umalis dito dahil paparating na ang taong bayan. Narinig ko na si Lolo Juan at ikaw ang pinagbibintangan nila ng mga aswang na salot. Papunta na sila dito para patayin kayo. Paanong nangyari na kami ang pinagbibintangan nila, Naldo? Isa sa mga kabarkada ni Berto ang nabuhay. May kagat sa leeg. Ayon sa kanya, si Lolo Juan daw ang may kagagawan. Kaya bago pa sila dumating ay mabuti nang umalis na tayo dito. Tama si Naldo. Tayo na po, bago pa sila makarating dito. Umalis na tayo at magtago. Hindi na nag-aksaya ng panahon sina Emma, Naldo at Lolo Juan. Noon din ay umalis na sila sa lugar na yon. Umakyat sila sa mas mataas na bahagi ng bundok na yon. Nagtago sa malalaking puno kung saan ay tanaw pa rin nila ang bahay nila. Nakita nila na dumating na roon ang mga galit na mga tao. Hinahanap sila sa paligid at nang hindi na makita ay sinunog na ang bahay nila. Paano yan, Lolo Juan? Wala na tayong bahay. Sinunog na ng mga taong bayan. Wala na rin tayong magagawa, Apo. Hindi na rin tayo pwedeng bumalik doon kaya hahanap na lang tayo ng lugar na ligtas tayo. Doon tayo magtatago sa bagong bahay natin. Sasama din ako sa inyo, Emma. Lolo Juan, sa ganitong sitwasyon, hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Salamat, Naldo. Mahal kita, Emma. At handa kitang protektahan habang ako ay may buhay. Tayo na mga apo. Umalis na tayo dito. Sumang-ayon naman sina Emma at Naldo. Umalis na sila sa lugar na yon. Nagpunta sila sa ibang bahagi ng bundok, sa mas mataas na bahagi nyon. Nang matiyak ni Lolo Juan na ligtas na sila sa lugar na yon, ay doon na sila gumawa ng bahay na matitirhan. Tulong-tulong silang gumawa ng bahay na yari sa kawayan, kahoy at kugon ang bubong, sawali ang dingding. Gumawa din ng mga papag na yari sa kawayan at kahoy, kaya naman sa loob lang ng 2 araw ay natapos na ang bahay nila. Mula ngayon ay magsasama na tayo dito, mahal ko. Oo, sana ay magkaroon na tayo ng katahimikan sa lugar na ito. Gusto kong magkaroon ng payapang buhay, ng masayang pamilya kapiling ka at ni Lolo Juan. Oo, yun ang gagawin natin, Emma. Kailangan ulit nating magtanim ng mga gulay at iba pang pwedeng kainin dito. Sige po, Lolo Juan. Tutulungan ko kayo. Gamit ang matutulis na kahoy ay tinulungan ni Naldo si Lolo Juan para bungkalin ang lupang naroon. Tapos ay tinaniman nila ng mga bahaging halamang ugat gaya ng kamuting kahoy at ube na makikita lang din ang mga binhi sa kagubatan. Tinuruan din ni Lolo Juan si Naldo kung papaano gumawa ng mga bitag upang manghuli ng mga hayop gubat
na pwede nilang kainin kagaya ng mga bayawak, ibon at manok na labuyo. Kaya naman sa paglipas ng mga araw ay naging masaya na din muli si Emma, lalo pa nga at kasama si Naldo. Mahal, may dala akong mga hinog na mangga na paborito mo. Wow! Salamat naman, mahal ko. Paborito ko talaga ang mangga. Kaya nga kumuha ako ng marami. Eto pa oh. Siya nga pala. Malapit na ding maluto yung inihaw na manok. Pwede na tayong kumain ni na Lolo Juan. Nasaan nga pala si Lolo Juan? Nandyan lang siya sa paligid. Ang sabi niya sa akin, titingnan daw niya ang mga bitag niya kung may huli na. Di nga nagtagal ay dumating na si Lolo Juan. Pasa ng isang baboy ramo na nahuli nang ginawa nitong bitag, kaya naman natuwa si Emma nang makita ang dala ng matanda. Kagad niyang sinalubong si Lolo Juan. Nang ibaba ni Lolo Juan ang baboy ramo, ay kinuha agad ni Emma ang isang lubid at itinali sa lieg ng baboy kahit na meron na ding tali ang mga paanyon. Talagang siniguro mo na hindi na siya makakawala pa, ha? Oo naman. Abay, ilang araw na din nating kakainin ng baboy ramo na yan, ha? Paborito yan ni Emma kaya natuwa ako nang makita na ganyan ang nahuli ng bitag na ginawa ko. Kasunod yon ay nagkatawaran sila. Hindi nila napansin na mayroong mga lalaking armado ang nasa di kalayuan. Nagtatago habang nagmamatiyag sa kanila. Isa sa mga lalaking yon ang umalis at ang dalawa ay naiwan doon para bantayan sina Emma. Papadilim na nang bumalik ang lalaki kasama na ang 5 pang lalaki. Armado ng mga itak, baril at sibat. Nang pagkakataon namin yon ay naghahapunan na sina Emma, Naldo at Lolo Juan. Nakalapit sa kanila ang mga lalaki kabilang ang lalaking nakagat ni Lolo Juan pero nabuhay. Musta ka, aswang na matanda? Hindi mo ba'y inaasahang nabuhay ako? Pinagtanggol ko lang ang aking apo dahil gusto niyo siyang halayin. Kahit ganito ang katauhan ko, hindi ako nananakit ng tao kung hindi lang kinakailangan. Kahit ano pang sabihin mo, pinatay mo pa rin ang mga kaibigan ko. Kaya alam na ng buong bayan na aswang kayo ng apo mo. Isang babaeng mukhang diwata, pero isa palang salot na dapat mawala. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi sila aswang. Kung meron mang masama dito, ikaw yon. Dahil gusto mo siyang halayin. Nabulag ka na rin sa pagmamahal mo sa babaeng yan. Kaya idadamay ka na namin. Hindi niyo pwedeng saktan si Emma. Magdadaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay. Nang sumugod ang lalaki ay sinalubong ito ni Naldo. Nag-agawan sila ng hawak niyang itak. Naagaw yun ni Naldo at nataga sa kamay ang lalaki. Pero lumusob ang iba pa. Nakipaglaban ng tagaan si Naldo hanggang sa mapatay niya ang isa pa. Pero isa ang bumaril kay Naldo. Tinamaan si Naldo sa balikat at bumagsak. Duguan. Naldo! Mga walang hiya kayo! Nilapitan ng lalaki si Naldo at Emma. Tinutukan ng baril. Tinadyakan sa mukha si Naldo kaya nawalan ito ng malay. Yun naman ang sinamantala ni Lolo Juan. Nagbago ang anyo nito. Naging malaking asong itim. Kagad na dinamba ang lalaking may hawak na baril. Sinagpang ang kamay kaya naputulan yun ng kamay. Matapos ay binalingan ang iba pa. Lalong naging mapangis si Lolo Juan nang makitang sasaktan ng mga kalalakihan si Emma. Huwag ninyo saktan ang aking apo. Mamamatay kayong lahat. Lolo! Mag-iingat ka! Patuloy sa pagkikipaglaban si Lolo Juan sa mga kaaway na naroon. 2 pa ang nakagat niya at napatay. Pero dahil sa dami ng mga kalaban, ay sugatan rin si Lolo Juan. Hanggang sa huling lalaki na may hawak na sibat, ay sibatin si Lolo Juan.
Tumama ang sibat sa dibdib ng matanda matapos ay dinampot ng lalaki ang narong itak na nakakalat. Tinaganyon sa mukha ang aswang na si Lolo Juan. Walang buhay na bumagsak si Lolo Juan. Kitang-kita yun ni Emma. Lolo Juan! Mga walang hiya kayo! Pinatay niyo ang lolo ko! Pinatay niyo ang pinakamamahal kong si Naldo! Magbabayad kayong lahat! Galit na galit si Emma habang sinisigawan ang huling lalaking nakatayo sa harapan ni Lolo Juan. Sa galit na Emma ay nagising ang natutulog na dugo niya bilang halimaw. Sa isang saglit lang ay naging malaking asong itim si Emma. Mas malaki pa sa taong kaharap niya. Ang pagluha ay napalitan ng galit. Kagad namang tumakbo ang lalaki pero dinamba ito ni Emma at kinagat sa leeg. Matapos ay bumaon sa dibdib ang matutulis na kuko ni Emma. Dinukot niya ang puso niyon. Walang buhay ng bitiwan ni Emma ang lalaki. Matapos ay binalingan niya ang isa pang lalaki na naputulan ng kamay nang makipaglabang kay Naldo. Kung nakaligtas ka sa kamay ng lolo ko, sisiguruhin ko ngayon na hindi ka na makakaligtas. Hangal ka. Wag! Maawa ka! Huwag mo akong patayin! Nanahimik na kami at lumayo pero ayaw nyo kaming tigilan. Dapat kang mamatay. Sinagpang ni Emma ang lieg ng lalaki. Sa galit niya ay pinutol ang lieg niyon. Matapos ay nilapitan si Lolo Juan. Nagbalik sa pagiging tao si Emma. Napaiyak siya habang hinihimas ang mukha ni Lolo Juan. Lolo, nagising na ang dugo ng pagiging aswang ko. Ayoko sana ng buhay na ganito. Pero tama ka. Nasa dugo natin ang mabuhay ng ganito. Kaya kahit hindi mo na ako maririnig pa, gusto kong malaman mo na susundin ko na ang gusto mo. Emma! Mahal ko! Naldo! Naldo, buhay ka! Oo. Tulungan mo ko. Dali mo ako sa ospital. May tama ako. Sige, tayo na. Kaya mo pa bang lumakad? Kakayanin ko. Pasensya ka na. Wala akong nagawa. Si Lolo Juan. Wala na siya. Ginawa mo ang lahat para ipagtanggol kami. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Halika na. Kailangang magamot ang sugat mo. Kahit hirap na si Naldo, ay pinilit niyang lumakad pababa ng bundok. Pero nawalan ulit ito ng malay kaya naman naisip ni Emma na mas malakas siya kapag nasa anyong aswang. Kaya muli siyang nagpalit ng anyong aswang. Matapos ay pinasan ang walang malay na si Naldo at ibinaba ng bundok. Nang makarating sa baryo, ay saka nagbalik sa anyong tao. Iniwan niya sa harapan ng ospital ang walang malay na si Naldo. Nang may makapansin naman kay Naldo na duguan ay kaagad siyang tinulungan, ipinasok sa ospital at ginamot. Ilang araw nang walang malay si Naldo. Nang matauhan ito ay kaagad na hinanap si Emma. Pero sinabi ng nurse na naroon na wala naman siyang kasamang babae na pumunta sa ospital. Mag-isa lang siyang nakita na nakahandusay sa harapan ng ospital. Kaya naman, nang lumakas si Naldo at makalabas ng ospital, ay nabalitaan na meron na namang nabiktima ang aswang sa bundok. Kaya namang kinabahan si Naldo at kahit hindi pa gaanong hilom ang sugat niya, ay umakyat na sa bundok para hanapin si Emma. Tinungo ang huling lugar na tinirhan nila. Emma! Mahal ko, nasaan ka? Emma! Nandito na ako! Magpakita ka sa akin! Emma!
pero walang sumagot sa pagtawag ni Naldo. Kaya naman patuloy siyang umakyat sa bundok at naghanap ng ibang bahagi ng lugar na yon habang panay ang kanyang pagsigaw at pagtawag sa pangalang Emma. Hanggang sa mapagod si Naldo, naupo siya sa tabi ng puno at nakatulog. Inabot na siya ng gabi doon. Mahimbing na ang tulog ni Naldo nang dumating si Emma. Pinagmasdan niya ang natutulog na lalaki. Marahan niyang nilapitan. Hihimasin sana niya ang mukha ni Naldo pero napabalikwas si Naldo at dumilat. Nakita si Emma. Pero tumayo si Emma. Kagad tumayo si Naldo at niyakap si Emma. Emma, mahal ko. Mabuti naman at tatagpuan kita. Alam mo bang sobra akong nag-alala sa'yo? Ako rin, Naldo. Masaya akong nakita kitang muli. Nabuhay ka. Nagbalik ako para muli kang samahan dito. Lalo na nga't wala na si Lolo Juan. Huwag na, Naldo. Siguro ay ito na ang huli nating pagkikita. Pero bakit? Alam mong mahal na mahal kita. At mahal mo din ako, di ba? Oo, mahal na mahal kita at yun ang dahilan kaya gusto kong layuan ka. Teka. Naguguluhan ako eh. Mahal mo ako pero gusto mo akong layuan? Ano yun? Iiwan mo ako? Naldo, hindi na ako makakapamuhay ng mapayapa kahit na kailan. Dahil alam na ng buong bayan na ako ay aswang, kagaya ni Lolo Juan. Patuloy nila akong tutugyisin at pagtatangka ang patayin. At ayokong madamay ka. Mahal na mahal kita. Kaya hindi ako papayag na mamatay ka ng dahil sa akin. Kaya kalimutan mo na lang ako. Hindi ko magagawa yun. Mahal na mahal kita. Yan ang tanging paraan para malayo ka sa kapahamakan. Matapos nyon, ay niyakap ni Emma nang mahigpit si Naldo. Hinalikan at sinabing mahal na mahal niya ito. Matapos ay naglaho na ito sa kadiliman. Naiwan doon si Naldo na patuloy ang pag-iyak. Ilang araw at gabi pang namalagi sa bundok si Naldo. Patuloy na tinatawag si Emma pero hindi na nagpakita si Emma. Pinilit ni Emma na wag nang lapitan si Naldo para na rin yun sa kaligtasan ni Naldo. Nang bumaba ng bundok si Naldo at makauwi sa kanila, ay puro inom naman ng alak ang ginawa ni Naldo. Palagi na siyang lasing para makalimutan si Emma. Mula noon ay hindi na nagpakita si Emma sa Lolo Naldo ko. Kahit mahal na mahal niya si Lolo, ay pinigil niya ang damdamin niya para sa kaligtasan ni Lolo Naldo. Dahil patuloy nga na hinahanap ng taong bayan si Emma. Nakakayak naman yung love story nilang dalawa, no? Grabe yung pagmamahalan nila pero pinigil ng mapaglarong tadhana. Oo, kaya matagal bago nakalimot ang Lolo Naldo ko at nang hindi na talaga nagpakita si Emma ay saka lang siya nag-asawa. Ang ganda ng kwento ng buhay ni Lolo Naldo mo, Aling Goray. Sayang nga lang at hindi sila nagkatuluyan, no? Ganoon talaga ang buhay. May mga bagay na kapag hindi ukol kahit anong gawin hindi mangyayari. Sige po, maiwanan ko na po muna kayo. Akit po muna ako ng bundok para magkaingin. O sige, mag-iingat ka ha. Alam mo naman ang bundok na iyan, maraming kababalaghang nangyari dyan. Nako, matagal na panahon na po ang pangyayaring yun. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Matapos na marinig ko ang kabuuan ng kwento ni Aling Goray, ay umalis na ako at iniwan na sila. Umakyat ako sa bundok at naghanap ng malalaking puno ng bayabas at sampalok dahil maganda yon gawing uling. Nang makakita ko ng puno ng bayabas ay kagad ko siyang pinutol. Matapos ay kinuha ang mga hinuog na bunga niyon. Pinagputol-putol ko rin ang mga sanga niyon at binilad sa araw para madaling matuyo. Malapit na akong matapos sa aking ginagawa nang may dumaan ng isang magandang babae. Lumapit sa akin.
Ginoo, mahaba ang naging paglalakbay ko. Naubusan ako ng tubig. Meron ka ba dyan? Baka pwedeng makahingi kahit kaunti. Meron, miss. Ito, inumin mo na to. Salamat. Napakabuti ng iyong kalooban. Baka pwedeng makahingi na din ng mga hinog na bayabas dahil paborito ko yon. Oo naman, napakarami nito. Kumuha ka kahit ilan. Saan ka ba papunta niyan? Pauwi na ako sa aking bahay, doon sa pinakaibabaw ng bundok. Ganun ba? Hindi ko alam na meron palang nakatira sa pinakaibabaw ng bundok. Oo naman, matagal ng panahon na ako nakatira doon. Napakaganda mo naman. Sa tingin ko, nasa 25 anyos ka pa lang. Tama ba ako? Yun bang tingin mo sa akin? Ibig sabihin ay hindi pala tumatanda ang itsura ko. Oo, yun ang tingin ko sa iyo eh. Siya nga pala, ako si Conrado. Ako naman si Emma. Emma? Oo, bakit? Kilala mo ba ako? Ikaw ba si Emma na apo ni Lolo Juan at naging nobya ni Lolo Naldo? Oo. Bakit kilala mong dalawang taong naging bahagi ng buhay ko? Sila ang mga taong minahal ko. Wala, narinig ko lang sa kwento. Talaga naman ang mahal kong si Naldo. Wala nang alam ikwento kundi ang naging buhay naming dalawa. Napatawang tumayo si Emma at iniwan ako. Nagpatuloy siya sa pag-akyat sa bundok at nang mawala siya sa aking paningin ay saka lang ako nakabawi sa pagkabigla. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang babaeng ikwinento ni Aling Guray. Pero bakit ganon? Matanda na si Aling Guray. Patay na si Mang Naldo pero si Emma ay nananatiling bata at sariwa. Para siyang isang diwata sa gitna ng bundok. Ganun ba talaga kapag nananalaytay sa dugo ang pagiging aswang? Kasunod yun ay nagmamadali na akong kumaripas ng takbo pababa ng bundok. Kahit gaano kaganda si Emma, hindi ko na nanaisin na makita siyang muli, lalo na nga at alam ko na isa siyang aswang. Isa na namang maganda at maaliwalas na araw para sa inyong lahat. Muli na namang magbabalik ang inyong lingkod, Sir Wilmore, upang maghatid sa inyo ng kakaibang kwento hango sa tunay na karanasan. Maniniwala ka bang sasabihin kong dahil dyan sa nakaranas umano ng isang kakilakilabot na karanasan ang ating letter sender for today? Natawagin na lamang daw natin siya bilang Georgia. Paano nga ba ito nangyari? Huwag na nating patagalin pa. Tara na't samahan niyo akong pakinggan ang kanyang kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa team na bumubuo ng channel na ito. Sa totoo lang po, ay isa ko sa inyong mga active listeners na palaging nag-aabang at nagko-comment sa inyong mga videos. Sobrang ganda po ng contents nyo at masasabi kong worth it talaga ang paglalaan ko ng oras para sa inyo araw-araw. Tawagin niyo na lamang po sana ako sa pangalang Georgia. Isa po akong full-time housewife sa mister kong si Ralph. Hindi niya tunay na pangalan. Magpipitong taon na rin po siguro ang nakalilipas nang mangyari sa aming mag-asawa ang kakilakilabot na karanasang ito na noon ay talagang nagbigay ng isang malaking lamat sa aming pagsasama. Bago pa lang din kasi kami noon ni Ralph
aaminin kong hindi po naging maganda ang paraan ng pagkakakilala namin. Sir Wilmore, nang makilala ko po si Ralph, ay malapit na siyang ikasal noon sa kanyang 4-year girlfriend na si Mai, na ng mga panahong yon ay nagdadalang tao na po sa kanilang magiging anak. 21 years old pa lang po si Ralph noon, at sa totoo lang po, ay hindi nila inaasahan ni Mai ang pagbubuntis na yon. Kaya naging padalos-dalos din ang desisyon nilang magpakasal sa lalong madaling panahon. Ang sabi sa akin ni Ralph noon, nagkakalabuan na talaga sila ni Mai. Nung nalaman nilang buntis nga ito, sinubukan pa rin nilang ipilit ang pagsasama nila, na naging maayos naman sa loob ng medyo matagal din namang panahon. Kaya lang ay bigla akong dumating sa buhay niya. Unang pagkikita pa lang namin ni Ralph, ay nakaramdam na kami agad ng atraksyon para sa isa't isa. Noon nga, hindi naman ako naniniwala sa love at first sight. Pero nang makilala ko siya, ay napatunayan kong totoo pala yun. Pero nang malaman kong may girlfriend na nga siya at ikakasal na, sinubukan ko naman pong umiwas. I swear to God, talagang pinilit kong pigilan ang sarili ko. Kahit na dahil nga araw-araw kaming nagkakasama sa trabaho, ay unti-unting lumalalim ang feelings ko sa kanya. At ganoon din po naman siya sa akin. Hindi ko na po pagagandahin pa ang sasabihin ko, Sir Wilmore. Sa madaling salita, kahit hindi ko po sinasadya, naagaw ko si Ralph sa babaeng sana'y pakakasalan niya noon. Alam kong mali, pero sobrang mahal na mahal ko siya, Sir Wilmore. Kaya siguro, hindi na rin ako nakapag-isip na gawin ang tama noon. Nang malaman po ni Mai ang tungkol sa amin, siyempre nagalit siya. Mabuti na nga lang po, at eventually, ay mas pinili na lang niyang palayaan si Ralph. Sa kondisyong hindi nito pababayaan ang magiging anak nila. Working student ako ng mga panahong yon, habang si Ralph naman ay fresh graduate, kaya kumukuha muna siya ng experience. Medyo maliit pareho ang kita namin, pero pinilit naming gawin ang lahat para lang po mag-work ang aming relasyon. Naging maayos naman po kami. Pinakasalan ako ni Ralph sa Huwes. Sa katunayan, sa unang 2 taon ng pagsasama namin noon, sobra-sobrang saya ang naramdaman ko sa bawat araw na kasama ko si Ralph. Pero hindi po yun nagtagal. Bakit ngayon ka lang umuwi? Anong oras na? Sorry love, nag-OT kasi ako eh. Tumawag kasi sa akin si May. May sakit daw si Rafi kaya kailangan niyang ipa-check up. May? Nag-uusap na naman kayo ni May? Ba, napapadalas naman yata yung pag-uusap yung dalawa, no? Bakit kaya hindi na lang kayo magbalikan? Love, ano ka ba naman? Alam mo namang kailangan talaga namin mag-usap, di ba? May anak kami. Akala ko ba okay sa'yo itong ganito? Ba't nagkakaganyan ka ngayon?
Sir Wilmore, dumating po ako sa puntong para akong naging praning. Para bang unti-unti nilalamon ng selos at sobrang panghihinala yung isip at puso ko. Dahil sa takot na baka sa dalas ng pag-uusap ni na Ralph at Georgia ay muling manumbalik ang feelings nila sa isa't isa. Dahil doon, Sir Wilmore, hindi na ako palaging napapakali. Hindi na halos ako makatulog sa kaiisip na baka gawin din sa akin ni May ang ginawa ko sa kanya noon. Diyos mio, Georgia, ano ba kasing lugar to? Ang sikip-sikip. Nadsyatsaka pa ng mga tao. Naku, sinisira mong beauty rest ko para lang isama ako rito. Jing, please, sandali lang naman tayo eh. Promise, after ng session ko kay Madam Lilia, ililibre kita dun sa paborito mong coffee shop. Ano pa ba magagawa ko? Nakaladkad mo na ako rito. Ano ba kasing session yung pinagsasabi mo? Magpapahula ako. Ano? Ano naman papahula mo? Oh, wait, parang alam ko na. Don't tell me si Ralph now. OMG! Baliw ka na, girl. Masisisi mo ba ako? Alam mo naman ang history namin ni Ralph, di ba? Paano kung tama nga yung hinala kung nagbabalikan na sila ni May? Paano kung bawiin niya sa akin si Ralph? Georgia, ano ba? Sino ba inuuwian? Hindi ba ikaw naman? Hayaan mo na ako, Jing. Malay mo, di ba? Dahil dito mawawala ang worries ko. Ay, naku, bahala ka na nga. Madam Lilia, ako po ito, si Georgia. Yung nagpa-schedule sa inyo nung isang araw. Ikaw pala yan, Iha. Halika, pasok ka. Halika, maupo ka na sa harap ko, Iha. Ang sabi mo sa akin kahapon, hindi sarili mo ang ipapahula mo, kundi ibang tao. May dala ka bang litrato niya ngayon? Oo po, meron po. Heto po, oh. Kinakasama mo ito, tama ba? Gusto mong alamin kung nambababae? Oo po. Ano pong nakikita niyo tungkol sa kanya? Nako, Iha. Hindi gaanong magandang nakikita ko tungkol sa asawa mo. Bantayan mo siya. Kasi tama ang hinala mo. May nakikita akong posibilidad na masira ang relasyon niyo dahil sa ibang babae. Sinasabi ko na nga ba eh. Lalo akong napraning, Sir Wilmore. Simula noon, makailang ulit akong nagpabalik-balik sa tanggapan ni Madam Lilia para lang po magpahula tungkol sa asawa ko. Madalas na rin kasi kaming nag-aaway ni Ralph noon. May mga times pa na halos hindi na siya umuwi sa bahay para lang hindi kami magkita. Pakiramdam ko noon, kaunti na lang, ay hiwalayan na rin talaga ang kahahantungan ng relasyon namin. Hanggang sa may mangyaring susubok talaga sa aming pagsasama. Nakakasawa ka na, Georgia.
Alam mo, kung wala ka nang ibang gagawin kundi yung paghinalaan ako, mas mabuti pa maghiwalay na nga lang talaga tayo. Sinasabi ko na nga ba? Madali lang sa'yong gawin yan dahil alam mong babalikan kita. Hindi nga yun ganon. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa... Ralph, bakit? Ano nangyayari sa'yo? Sumasakit ng dibdib ko. Ay, hindi ako makaya. Anong nangyayari sa'yo? Sandali, dadalhin kita sa ospital. Wala raw mali kay Ralph, Sir Wilmore. Yun ang sabi ng doktor nang ipatingin ko ang asawa ko. Lahat na po yata ng test at pag-i-examine ay ginawa na nila sa kanya. Pero wala pa rin silang nakitang problema. Hindi ko na po alam kung ano ang aking gagawin. Hindi na rin po nakapagtrabaho noon si Ralph dahil bigla rin po siyang nangayayat. Bumagsak po ang katawan niya. Naging halos butot balat. Malayong malayo na sa dati niyang itsura. Matipuno po ang katawan ni Ralph noon, Sir Wilmore. Pero, ng mga panahong yon, bigla talaga siyang natuyot. Hindi ko alam kung paanong nangyari yon. At wala rin pong makapagpapaliwanag sa akin ng maayos. Hanggang sa sobrang pagkadesperado ko na, ay albularyo na ang sunod kong tinakbuhan. Ineng, pumasok na kayo. Kayo na ang sunod. Uy, Georgia, kayo na raw. Halika na. Tutulungan na kitang alalayan niya si Ralph. Sige po. Halika na, love. Sige. Nako, iyo. Mukhang ubos na ubos ka na. Gusto ko lang po sanang malaman kung anong nangyari sa kanya, Manong. Bigla na lang hong nagkaganyan ng asawa ko. Sandali, tatawasin ko yung asawa mo. Iya, hindi ganong malinaw ang nakikita ko sa asawa mo. Basta ang alam ko lang, isang matandang babae ang may gawa nito. Pero hindi naman siya galit. Hindi na siya naiinis o naiinggit. Parang hindi niya nga alam ang nangyayari sa inyo eh. Ano? Matanda ho? Naku, Georgia, parang may hinala ako kung sino eh. Actually, matagal ko nang iniisip na baka siya nga yung may gawa niyan kay Ralph. Kaya lang syempre, ayoko namang magbintang, di ba? Sino naman ang tingin mo, Jing? Si Madam Lilia, yung manghuhula. Di ba sa kanya ka lang naman nagpupunta? Manghuhula? Anong manghuhula? Ay, hindi ba alam ni Ralph? Naku, sorry. Dahil sa best friend kong si Jean, Sir Wilmore, nalaman ni Ralph ang tungkol sa ginawa kong pagpapahula para malaman kung may kalaguyo ba siya o wala. Napilitan na rin po kasi akong umamin noon. Hindi man sumagot at nagsalita si Ralph ng mga sandaling yon. Alam kong sa loob-loob niya ay nagagalit siya sa akin. Lalo pa, at hindi niya na po ako halos tinitingnan pagkatapos kong umamin.
Kaya, sa tingin ko, peke ang manghuhulang napuntahan mo. O kung hindi man, hindi niya lubos na nalalaman kung paano gamitin ang kakayahan niya. Alam niyo kasi, may epekto talaga sa inyo kapag yung taong nalapitan niyo ay hindi naman talaga marunong. Pwedeng manghina. Hindi lang ang espiritual niyong enerhiya, kundi pati na rin ang physical ninyong pangangatawan. Kung minsan pa nga, umabot din sa puntong sa bawat pagpapahula o pagpapabasa mo sa iyong sarili, katumbas nun ay mababawasan din ng isang araw ang buhay mo. Kaya ang tanong ko sa iyo, gaano mo nakatagal na pinahuhulaan ng asawa mo sa matandang sinasabi mo? Magkakalahating taon na po. Sus Mariosep, kaya naman pala halos matuyot na itong asawa mo. Mabuti na lang naagapan mo bago pa mahuli ang lahat. Sa totoo lang sa ginawa mo, Ineng, parang unti-unti mong pinatay ang katawan ng asawa mo. My gosh! So ibig pong sabihin, maaaring lahat ng sinabi sa kanya ni Madam Lilia, hindi po totoo, Manong? Malamang sa malamang ay ganun na nga. Mukhang naloko lang kayo. Diyos ko po! Ano itong ginawa ko? Ralph! Sorry, Ralph! Huwag kayo mag-alala. Sa tingin ko naman kaya ko pang ayusin yung problema ninyo. Paano po? Patatalbugin ko sa kanya yung epekto ng hula niyang palpak. Ganun na nga po ang ginawa ng albularyong si Mang Arturo Sir Wilmore. Nagsambit siya ng mga kakaibang salita na parang dasal. Habang ginagamot niya ang asawa kong si Ralph, kung tama ang pagkakaintindi ko, parang inireverse niya yung epekto ng paulit-ulit kong pagpapahula kay Madam Lilia. Sobrang sising-sisi po talaga ako noon dahil sa kapraningan ko. Munti ko nang ipahamak ang buhay ng asawa ko. Hindi ko naman kasi alam na may side effect pala yung mga ganong simpleng pagpapahula lang. Mabuti na lang po, hindi naging matagal ang pag-epekto ng ginawang panggagamot ni Mang Arturo kay Ralph. Dahil pagkalipas lang po ng 2 buwan, ay parang magic na bigla na lang bumalik sa dati ang sigla ng asawa ko. Ang lakas-lakas mo na talaga ulit, love. Buti na lang talaga, magaling yan si Mang Arturo. Pero, kung hindi lang talaga dahil sa kapraningan ko, hindi ka naman magkakaganon eh. Muntik pa tuloy mawala ng tatay ang anak mo nang dahil sa akin. Love, ano ka ba? Napatawad na nga kita, di ba? Tsaka, akala ko ba, kaya natin hiniram tong si Rafi para makapag-bonding tayong tatlo at makapagsaya. Eh bakit nagdadrama ka dyan ngayon? Sorry. Oo nga. Sige, hindi ko nababanggitin yon. Bibi Rafi, halika nga muna kay Tita Georgia. Tayo naman na maglaro. Kanina pa kayo niyan daddy mo eh. Oh, anong tinitingnan mo dun sa kusina, baby? Rafi, nagugutom ka na ba? Tata, Mumu. Mumu doon. Mumu, Tata. Bad.
Nang sabihin yon, instantly ay bigla na lang po akong nakaramdam ng matinding pangingilabot. Biglang nagtayuan ang balahibo ko sa hindi ko malamang dahilan. Siguro po, dahil na rin katatapos lang naming dumaan ni Ralph sa isang nakakikilabot ding pagsubok. Sobrang lakas po ng palahaw ni Rafi noon habang itinuturo niya yung kusina ng bahay namin. Medyo madilim kasi ang parting yon ng bahay dahil nagpapatay kami noon ng ilaw kapag hindi naman yung ginagamit. Unti-unti akong lumingon sa parting yon kahit na parang mahihimatay na ako sa takot. Pero nagsisilang po ako, Sir Wilmore, kasi hindi nga ako nagkamali. Sa paglingon ko doon, tumambad sa akin ang figura ng isang matabang matandang babae na nakatingin sa akin habang may nakatakip pang itim na belos sa mukha niya. Katulad ng palaging suot ni Madam Lilia sa tuwing magpapahula ako noon sa kanya. Sino ang matandang yan, Georgia? Nakikita mo rin siya, Ralph? Oo, halika na, bilis. Umalis na muna tayo rito. Higit-higit ako ni Ralph noon, Sir Wilmore, habang karga-karga ko naman si Rafi. Tumatakbo kami papuntang pintuan, pero hindi pa man kami tuluyang nakalalabas, ay bigla namang sumulpot si Madam Lilia sa harap namin. Partida, Sir Wilmore, dahil medyo maliwanag pa sa labas ng mga sandaling yon. Hindi pa tuluyang lumubog ang araw. Galit na galit si Madam Lilia habang tinititigan kaming mag-asawa. Nanginginig ang ulo niya sa sobrang panggigigil. Ganun pa man, ay wala naman po siyang ginawa kundi tumayo at tumitig lang sa amin bago siya biglang naglaho. Para akong pinanghinaan ng mga buto. Nung sa wakas ay nasigurado kong wala na nga siya. Si Jing. Tumatawag si Jing. Hello, Jing. Georgia, OMG te, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo. Nagpakita sa akin si Madam Lilia kanina habang kumakain akong mag-isa sa bahay. Galit na galit. Kaya ngayon, pinuntahan ko yung bahay niya at nalaman ko, wala na nga talaga siya. Bigla na lang daw siya nag-collapse. Ang sabi ng mga kapitbahay. Jing, nagpakita rin sa amin si Madam Lilia ngayon. Pati na rin sa anak ni Ralph. Diyos ko po, didiretso ako ngayon sa inyo te. May dala ako sa sakyan. Pumunta tayo simbahan. Sige. Nang dumating si Jing, Sir Wilmore, hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon. Sumakay na kami kaagad sa kotse niya. At halos paliparin niya na yon. Makarating lang kami agad sa simbahan. Halatang pare-pareho po kaming shock ng mga sandaling yon. Ni hindi nga po namin nagawang pag-usapan ang tungkol sa nangyari. Jing, naririnig mo ba ako? Jing, hindi magandang biro to. Jing, ano bang nangyayari sa'yo? Ayaw nyo ba ng ganito? Sama-sama tayong mabubulok sa impyerno. Ano? Jing, please! Mababangga tayo!
Hindi ko alam, Sir Wilmore, kung sino ba sa amin ni Madam Lilia ang nagkaroon ng mas malalang parusa. Ako ba? O siya? Alam ko, dahil sa simpleng hula na isinagawa niya sa asawa ko noon, binawian siya ng buhay. Pero Sir Wilmore, minsan ay nahihiling kong sana ay nagkapalit na lang kami ng sitwasyon. Nang araw kasi nang maaksidente kami ni Ralph, Rafi at Jing. Yun na rin ang huling araw na naging masaya ako sa buhay ko. Pagkatapos kasi noon, nawala na rin sila sa akin. Sir Wilmore, dahil po kasi sa aksidenteng yon, ay binawian ng buhay ang best friend kong si Jing. Siya ang may pinakamalalang injury sa aming lahat. At alam kong kasalanan ko ang nangyari sa kanya. Kasalanan ko ang lahat. Nakaligtas naman po kaming tatlo ni na Ralph at ng anak niyang si Rafi. Simula po noon ay naging malaki na ang nagbago sa buhay namin. Ako ang sinisisi ni Ralph sa muntik ng pagkapahamak ng anak niya. Kaya po simula noon ay naging malamig na rin ang pakikitungo niya sa akin. Bagamat hindi naman po niya ako hiniwalayan. At hanggang ngayon ay inuuwiin niya pa rin ako. Pakiramdam ko, hindi na rin talaga kami mag-asawa. Sa tingin ko po, bukod sa kadahilan ng kasal kaming dalawa, ay naaawa na lang din talaga sa akin si Ralph. Kaya nagtitiis siyang makisama sa akin hanggang ngayon. Ni hindi niya nga po pinahawakan o pinalalapit man lang sa akin ang anak niya. Dahil sa takot na baka mapahamak lang daw ito sa kamay ko. Sir Wilmore, gusto ko sana magtanong. Sa tingin niyo po ba, tama ang desisyon kong palayain na lang si Ralph? Mukha po kasing hindi na rin naman mag-work ang relasyon namin eh. Mabuti na rin po siguro na wala siyang anak sa akin para hindi na rin po kami kaanong mahirapan. Kapag sinabi ko na sa kanyang ayos na sa akin, naiwanan niya ako. Tingin ko po, ito na ang parusa ko sa lahat ng kasalanang nagawa ko simula pa noon. At handa na akong tanggapin yon sa wakas. Sir Wilmore, maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng oportunidad na magkwento sa inyong channel. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig. Ako nga po uli, si Georgia. Hanggang dito na lamang po. Paalam.